sinasabi nila. Sobra ka raw mag-isip. Masyado kang sensitibo. Lahat na lang daw pinapalaki mo. Palagi kang may napapansin, palagi kang may tanong, at palagi kang may agam-agam. Pero alam mo ba, ang hindi nila naiintindihan, hindi ka naman talaga nag-o-overthink. Marunong ka lang talagang mapansin ang mga bagay na pinipili nilang hindi pansinin. Ikaw yung nakakakita ng mga detalye sa dilim. Napapansin mo yung bahagyang pagbabago sa tono ng boses nila, yung simpleng okay lang na sa totoo lang ay may mabigat na kahulugan sa likod. Alam mo kung aling ngiti ang totoo at kung alin ang pilit. Naririnig mo ang mensahe sa likod ng katahimikan na hindi kayang sabihin ng mga salita. Ikaw yung tipo ng tao na hindi makakatulog hanggat hindi mo nauunawaan kung bakit may nagbago. At sa totoo lang, hindi mo naman ginusto na maging ganito. Hindi mo pinili na maging isang taong laging nag-aanalisa ng bawat kilos at salita. Ang totoo niyan, napagod ka lang. Napagod ka sa mga biglaang pag-iwan, sa mga pangakong napako, at sa mga pagkakataong nasaktan ka dahil nagtiwala ka ng buo. Ang pagiging mapanuri mo ay hindi kahinaan. Isa itong depensa. Isa itong mekanismo na binuo ng puso mo para protektahan ang sarili nito. Natuto ka lang basahin ang mga pahiwatig bago ka pa masaktan ulit. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyo na overthinker ka, tandaan mo ito. Hindi ka mahina dahil malalim kang mag-isip. Hindi ka praning dahil nakakaramdam ka. Isa kang taong marunong makiramdam, marunong umunawa, at marunong magbasa kahit walang nakasulat na salita. Sa isang mundong puno ng pagpapanggap at mababaw na koneksyon, ikaw yung totoo. Ikaw yung naghahanap ng lalim sa kabila ng lahat. Huwag na huwag mong ikakahiya kung minsan, ikaw lang yung nakakaramdam ng bigat na hindi nila nakikita. Huwag kang mag-sorry dahil napansin mo ang hindi nila napansin. Ang kakayahan mong makita ang katotohanan sa likod ng mga maskara ay isang pambihirang regalo. Kasi minsan, yung tinatawag nilang overthinking, yun mismo ang nagliligtas sa'yo. Yun ang kalasag mo laban sa maling tao, maling sitwasyon, at maling tiwala. Ito ang iyong panloob na boses na nagsasabing, mag-ingat ka. Ito ang iyong intuwisyon na gumagabay sa'yo palayo sa sakit at papalapit sa kapayapaan. It's not overthinking. It's being deeply aware. It's noticing what others choose to ignore. At yan ang iyong lakas. Kung nakarelate ka sa usapang ito, i-comment mo naman sa baba ang salitang ako to para malaman kung hindi tayo nag-iisa. At syempre kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang makabuluhang usapan. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.